Ang susunod na programa ay Rated LC. May maaaring temang di angkop para sa mga high carber na manonood. Patnubay at gabay ng LC coaches, doctors at dietitian na kailangan. Hello sa inyo! Ako po si Martin. To describe myself, I'm 6'2" in height. I weigh roughly around 400 pounds. Sikto lang natin. Hindi ako kayang sukatin ng ordinary weighing scale. Sabi nila, funny daw ako. O funny walain lang. Ang totoo niyan, isyo ko talaga tumawa at maging masaya at isyo ko rin kumain. Meron ba ako katulad dyan sa lugar ninyo? Dahil sa mga maling pagkain at labis na bisyo, naabot ko with flying colors ang metabolic disorder na tinatawag. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, hindi tayo pauhuli. Dapat meron tayong maintenance. Hindi kasi pag wala kang maintenance, paglabas ka na ng 30s. Diba mga friend? So, samahan nyo ako sa aking journey na sana ay kapulutan po ng aral. Subukan natin baguhin ang lahat from being morbidly obese to the best health ko na walang body pain at maintenance. Kaya yun? Subukan ko muna. Then try nyo. Baka umubra din sa inyo, di ba? Umaga na naman. Weekend today. At schedule ako para mamili ng food. Wala na kaming meat. Puro hotdog na yung kinakain ko noong nakaraan. Which is inflammatory, guys, ha? So yung mga nagki-clean low carb dyan, dapat hindi kayo masyado sa hotdog. Okay? Kita-kits sa daan. Magandang umaga sa inyo. At eto, pupunta tayo sa grocery. Hindi ako sigurado. Huh? Ayan, magandang umaga sa inyo. Saturday morning. May pasok ang aking daughter. So papunta na akong SM Aura. At ako'y mamimili. So ngayon, ano kaya magandang topic today? Ano ba yung last time natin topic? So dapat palagi ko, maging handa tayo kung kayo po ay maglo-low carb. At dahil nakita nyo yung good effects ng low carb, ito yung mga dapat yung paghandaan. So bago kayo mag-start ng low carb journey nyo, dapat ready kayo. Saan kayo ready? Ready nyo muna ang mga pagkain na kakainin nyo for several days. At antsayin nyo na kung gaano karami yon para hindi na ma-disturb ang weight nyo. Kasi kung meat, matagal lutuin ang meat eh. So, kailangan mag-focus muna kayo sa mga pagkain na kakainin nyo ng meat. Dahil nga dapat mga 1 or twice a day ka lang kumakain, wala nang snack-snack, kailangan mabusog ka. Kung nag-iisip kayo ng alternative sa rice, palitan nyo, I think, ito masasuggest ko, pinakamagandang suggestion na kaya kong ibigay sa aking pagkakaintindi, pagkakaalam regarding sa low carb is, instead of rice, gumamit kayo itlog. Ilang itlog? Kita nyo, itlog Oy, tataas cholesterol. Well, sa low carb naman talaga tataas ang cholesterol. Pero ang problema kasi, ang cholesterol kasi ang pagkain ng mga fatty food. Kaya naman talaga pinagbabawal sa standard diet natin. Dahil kumakain tayo ng carbohydrates. Una. Number 2, ang unang sinusunog ng katawan natin is carbohydrates. Totoo yun. Number 3, hindi mo matatap yung fat mo kung, syempre nga naman, mamaya kakain ka, mare-replenish na ulit yung carbohydrates na kinain mo. For sure naman, kadalasan, mga katulad kong obese, malalakas naman talaga tayo kumain. So malamang hindi natin magagamit yung energy na kinain natin, hindi natin mai-utilize yun. So ano mangyayari? Di may imbak, plus kakain ka pa ng fatty food, di may imbak. So kailangan talaga, pag naka-low carb na kayo, kailangan kumain kayo ng fat at wala na yung carbohydrates para maging fat adapted kayo. Yung kasi yung umpisa kailangan maging fat adapted ang katawan niyo. Paano yun? Paano gagawin yun? Ibaba niyo yung carbohydrate intake niyo. Kaya masasabi ko, mag-low carb na kayo. Pag nag-low carb ka na, bababa na yung carbohydrate intake mo, yung katawan mo, sa umpisa, hahanapin niya yung carbohydrates, but later on, ketones na yung gagamitin, fats na. So yung ketones, yun yung pinoproduce ng katawan natin, yun yung ginagamit ng katawan natin, ng brain at ng mga muscles natin as energy, ketones. Pero, ang brain natin gumagamit pa rin ng carbohydrates kasi yung katawan natin gumagawa ng carbohydrates. So, ganun lang yun. Kung isipin nyo, kung baguhan kayo, parang komplikado, no?
Sa umpisa, pag hindi nyo pa po talaga naaaral ang low carb, feeling nyo talaga magiging komplikado. Pero sa totoo, madali lang. Kung magtitiwala kayo, ang gawin nyo lang, 3 months, maglagay kayo ng goal. 1 week muna, start muna kay 1 week. Tapos magiging 2 weeks yan, tapos 3 weeks. Every week nag-i-improve yung gagawin yung klase ng paglo-low carb. Hindi basta-basta yung, hindi lang after 1 week sumamalal, katawan nyo, nag-quit na kayo, hindi ganon. Try nyo medyo longer para mas maintindihan nyo na kung para sa inyo ang low carb. Ang goal kasi dito dapat yung healing eh. Hindi naman talaga dapat ang goal dito pumayat eh. Sa totoo lang ha. O tatanungin nyo, ako, ang goal ko lang naman sa paglo-low carb is yung gamot ko, yung metabolic disease ko, yung diabetes ko, yung high blood ko. Yeah, kaya nga naglo-low carb pa rin ako until now. Kasi yung hindi pa nare-reverse yung aking high blood. Kasi nga, kita nyo naman marami from fat. Kapag mataba ka, talagang magiging high blood ka kadalasan. Yun. At saka palagay ko, dahil nasanay na ako at doon ako gumaling sa paglo-low carb, hindi na ako lalabas sa paglo-low carb. Yun na nakikita ko talaga na paraan. So yun nga, kailangan maging pat-adapted kayo. Unahin nyo muna yung mga pagkain na kakainin nyo for the week. Hanggang sa susunod na may budget kayo, mag-invest kayo sa mga gamit. Katulad ng gusto nyo mapasarap ang mga pagkain nyo. Kasi ang rekado lang naman talaga ng low carb kadalasan asin. Kung strict ha, asin. Mamili ka ng klaseng asin, wag lang sana yung iodized. Pili kayo kung anong klaseng asin ng type nyo. Pero the best para sa akin yung sea salt. Sea salt sa cooking. Tapos kung kayo ay maglalagay ng salt every time nakakain kayo, budburan nyo na lang ng pink Himalayan salt yung pagkain nyo. Yun ang pinaka the best. Bakit ko nasabi pinaka the best? Kasi pinakamura, tsaka pinakamadali. Para sa akin. Kung kayo, meron kayong iba maiisip na style, baka pwede nyo share, comment down below. O, di ba? Para meron din kayong contribution. At malay nyo, guys. Dahil ito, magkakaibigan naman tayo. Open yung communication na open din kayo mag-suggest. Yan ang kinaganda dito. Hindi tayo bias sa kung ano lang yung alam natin. Kung may masishare kayo at nakikita naman natin na tama, bakit natin hindi i-add sa ating practice? At baka ma-shoutout pa kayo kung sino yung mga kung sino kayo makakapag-suggest ng mga magagandang techniques at ideas, di ba? O tatanungin nyo kung paano nyo papasarapin yung pagkain nyo. Mag-invest kayo ng gamit. Kung gusto nyo masarap yung kakainin nyo, mag-invest kayo ng toaster para sa karne. Kunyari, boil kayo ng karne, tapos half cook or saktong luto lang, tapos i-grill nyo doon sa sa toaster, mga ganon. Kung may oven kayo, mas maganda, i-oven nyo para mas malasa yung pagkain nyo, salt lang ilalagay nyo. Kung gusto nyo may herbs, pwede rin. Kung wala kayong oxalate issues, pwede rin. Tapos kung gusto nyo, salt and pepper, pwede rin yun. Pero ang suggest ko lang, kung may oxalate sensitivity kayo, white pepper ang gamitin nyo. Kasi yung mga may oxalate sensitivity, pumapatak carnivore diet sila. So, gets nyo ba guys? Ganun siya. Kailangan nyo talagang mapag-aralan paano yung tamang way. About sa gulay, siguro, tsaka yung mga Filipino food, kalimutan nyo na muna siya. Kung ako tatanungin nyo ha, kung gulay talaga gusto nyo, dahil cheap daw, hindi ko nakikita cheap ang gulay kasi para sa akin, pag kumain ako ng gulay dati, napakarami. So yung kakainin kong okra, umabot ng ilang tali, magkano na tali ng okra, di ba? So yes, cheap, pero okra, hindi mo makikita cheap kasi kulang ka sa nutrisyon eh. So, gagawin ko, yung pambili ko ng okra, ibibili ko na lang ng manok. Alam mo yun, di ba? May mga manok na malaman, yung chicken breast. O ngayon mo, chicken legs. Pero kung habol mo kasi protina, mahal yung chicken breast, pero naman, sulit dahil nandun yung walang masyadong buto, di ba? Yun ang maganda dun. Yun ang gusto ko sa chicken breast. Pero hindi ako masyado sa chicken breast. Ang kinakain ko, chicken quarter. Yung may legs na may puwet ng manok. Yun ang gusto ko, chicken quarter. Kasi paborito ko yung puwet. Sarap kasi, ewan. Dahil ba doon lumalabas yung flavor? Hindi natin alam yan. Basta masarap yung puwet. Ako, gusto ko yung lawit ng puwet na gano'n. Pag natusta yun sa inihaw, o kaya turbo, naku, pinirito, kahit pinirito na lang masarap yun. Tapos yan, ihandaan nyo yung mga rekado nyo. Ano ba mga rekadong pwede? Asin. Huwag lang sana yung iodized kasi naglalagay sila ng yung iodine Mas maganda yung natural, natural food lang. So yun, asin, pepper,
Kung may issue kayo sa oxalate, white pepper ang gamitin nyo. Tapos, green leafy vegetables lang. Ano pa ba? Kung talaga makulit kayo, gusto niyo ng low carb, kung ano lang kayo, kung wala naman kayong sakit na low carb, kain kayo ng okay lang din, ng coco aminos. Pero, be mindful sa paggamit ng coco aminos kasi high carb po siya. May carb pa rin siya. So, kung may healing kayo at ayaw nyo maputol lang yung healing, ang autophagy nyo, autophagy, yun yung mag-heal yung katawan nyo eh. Kapag nagpa-fasting kayo, kadalasan nag-autophagy yan eh. Nagre-repair yung katawan nyo. Kaya nakikitosis yung katawan at the same time. Autophagy, yun yung process ng pag-heal ng katawan nyo through fasting. Autophagy. Research nyo na lang, makita nyo sa Google, what is autophagy? Auto means ano yata yun eh. Self-healing, parang ganun. Phagy yata yung healing. Magaling na naman ako. Pero yun nga, basta importante doon, nagre-repair yung katawan nyo pag hindi kayo kumakain yun yung autophagy. Importante sa fasting yan. So, yun nga guys. Ano pa ba? Salt, pepper. Actually, yun lang naman kailangan nyo karne, salt and pepper. Tapos kung gusto nyo talagang green leafy vegetable, dahil wala naman kayong mga stone, hindi ka naman kayo stone former. Kasi parang, syempre, tumataas ang uric acid mo. Posible mataas din ang oxalate mo, nakikikompete siya sa katawan mo, sa pag-ihi mo. So, yan nga guys. Ito, dito na ako sa basement ng paborito kong mall. Dilim. So, ganun siya, mga kaubis, friend. Dapat alam niyo talaga yung mga food na allowed. So, yun ang una niyong pag-aralan. Gagawa nga akong food list. Bakit wala ba akong food list? Yung food list ko, masasabi kong medyo strict hindi yung low carb na walang sakit. Pang may sakit na low carb yung food list ko. Kaya nga hindi ko kayo ina-advise na mag-coco aminos kasi alam ko, kapag nag-coco aminos kayo, papalo pa rin ang insulin. Kaya, tsaka kapag may sakit kayo, hanggat maaari, huwag kayo masyado mag-keto treats. Pero kung gusto niyo ng treats, kumain kayo, chicharon. At saka yung chicharon nyo, kailangan, hanggat maaari, ang low carb. Kasi, kung meron ding bechin yan, yung chicharon na nabibili natin sa labas, masaya na masakit na reality. Kung bibili tayo sa labas ng chicharon, for sure, may mga MSG yan. So, hanap kayo ng chicharon na MSG kung gusto nyo na clean at safe. Yan. Depende rin kasi yan, mga kaibigan eh. Depende rin yan mga ka-obese friend. Pero kung ako tatanungin nyo, mas gusto ko, syempre clean. Kasi kung may chance ka naman, di bakit hindi na lang clean yung gawin mo? O di ba? Mas less effect, hindi ka pa mahihirapan. Pero kapag dirty ang low carb mo, mahirap. Yan ang masakit na reality doon. Kaya, kailangan talaga nating aralin paano ang low carb. So, yun lang naman ang masasabi ko, guys. Basta mag-focus lang kayo sa protein requirement nyo, tsaka fat. Okay na kayo nun. Wala nang problema dun. Kain lang kayo ng karne. Hindi wala ka ng problema. Kung papakabusog lang kayo sa fat and protein nyo, hindi goods na. Alright. Dito na ako at ako'y mamimili. Mag-withdraw muna ako. Ewan ko kung pwede mag-video dito. Alam ko bawal eh. Pero tignan natin. Let's see. So, dito na ako sa SMR. Kaya, nimimili muna tayong grocery. Ganda na, SM Aura. Diba? Papaluto pa ng pancake yung daughter ko. Ay, nako. Dito na tayo sa grocery. Grocery. Huwag muna tayo ng cart. Yun lang. Bigay na ng 5,000 baby. Ready na. May cart na tayo. Maraming isda dito. Daming isda. Daming man. Fish muna tayo, fish.
Ang binili ko last time. 580, 1 kilo. 1 kilo is 580. Ito yung pinamili ko. Like 500. 500 yung bangus. More than 1 kilo. Saka 1 kilo na ano, suwahe yata. Malalaking shrimp. Ano rin eh, hintay ko na ng tilapia. Order ako ng tilapia. Medyo nawiwili ako sa pagkain ng fish kasi medyo masarap din, may variety yung kinakain. Hindi lang siya puro na meat. So, may seafood din akong kinakain. Tsaka yung daughter ko, natutuwa ako na na-enjoy niya kumain ng seafood. Dito kasi may pila. Pag nililinis yung fish, ayun, nakapila sila dun. Kita niya yung pila, ayun. Habang nililinis yung mga order yung mga tao doon sa isda, ayan. Nakapila. Nililinis. So, hintayin muna natin. Marami na rin namimili, oh. Ganyan. Ang dami, oh. Ayan ang grocery ng SM Ora. Ayan, oh. Dami namimili. So, ito, may tilapia na tayo. Tilapia. Magkano yung tilapia? Ako, nagko-compute ako eh. Ako ng 300 ba to? 300 ba yan? Magkano yung 372? 372, ilang kilo yun? Ha? Hindi makita, ma'am. Hindi makita ko ilang kilo yun. Ayan yung kapitbahay namin dati, oh. Ha? Ayan na siya. Nag-aari siya ng chicken. Makita ka niya, oh. Si Antonia. Sikat na sikat sa street dati. Okay, salamat. Chicken na tayo. 364. 364 chicken, 2 kilo. Ilalagay muna natin sa tali natin. Bili muna tayo ng pip. Pip. Yan, daming pip, oh. Pip. Hindi ko lang pipili ko ba't walang yun steak. Rib eye. Yan yung mga steak nila dito. Yan. Ate, alin dyan yung walang buto? Meron bang walang buto dito? May buto ba tong rib eye nyo? Rib eye nyo. Wala? Wala? Sige. 2 kilo niyan. Meron pa ba kayong stock? Yung mga magkakaparehas na size sana, be. Yung mga medyo malaki. Maganyan ka lang. Ipili tayo ng rib eye, 2 kilo. 2 kilo. Nikap. Sarap na nikap. Ayun, nikap. Ground beef. Pati masyado to. Ground beef. 306. Lean pork. Yan ang pork nila. Pork. Pata. Ganda na pata. Balikan natin yung pata. Kala ko na wala yung basket ko. Nandun pa. Wala. Tingnan mo kanina daddy. You know? Lean ground pork. Tayong pata. Ayun, naka-slice. Gusto ko yung malaman na pata, te. Malaman ba yan? Ano yan? Magkano per kilo niya? Same lang. Tinapas-tapas lang. Oh, I see. 2 kilo, te. Feeling mo kayo maliliit ang buto. Malalaking, yan yung mga ganyan. 2 kilos. Puro karne na lang kasi kinakain eh. Kaya lakas kumain ng karne. Ganun din naman kasi presyo ng isda eh. Sa matanggaan ko na. Actually, bumili nga ako ng isda. Mahal na rin eh.
Puro karne na lang ako. Bumili nga akong bangus. Pangasinan. Biyahe, no? Ilang hours ba? 7? 8 hours? 6 hours? Gas mo pa. Pag narinig ko yung Pangasinan, naisip ko outing eh. Hindi bangus masyado. That's it. Ganda doon. Madalas kami sa Bulinaw. Dumadaan kami ng Pangasinan. Hindi namin pa natatry yung ano. Ha? Mura. Kasi lang yan, sir. Ay talaga? Ay hindi na okay man. Ganyan na lang. Sa December, baka maligaw kami doon. Oo. Mura ba may mga hipon ba doon? Mga gusta? Sa mag-size. Mura pa? Siya. Dami bang ang sa tsaka. Dami yan doon. Mura lang. Hindi ka ito mo. Oh, grabe no? Tataba ako lalo doon. Ano yung ano, sir? Nagbo-bonus sila doon, di ba? Masarap. Tsaka nakakabili yata doon yung tiyan lang ng bangus. Yun ang gusto kong yung tiyan ng bangus. Nakikita ko sa online eh. Na-order nyo lang ganun. Nakatabas na ito. Talaga? Galing. Nice. Okay, ito na ang ating mahiwagang pata. Siya. 550. So, dadagdag natin to sa ating mahiwagang basket. May steak ako in order. So, ito, yan. 550, 516. So, add na rin ulit. Hindi tayo pwedeng sumobra sa budget kasi lahat ng bagay dapat may budget. Magagalit ang government. Plus 515 plus 17 plus. So last na yung steak na lang. Yung steak na lang hinihintay natin. Order ako ng 2 kilos. Yung nakuha, te? Okay na. Uy, si Sir. Dito pala si Sir. O ayan, bumili ang 2 kilos. 1,001. Thank you, sir. Yes, sir. Ayun na si, tsaka mo-order ng steak. Kaya, suki na. Ayun lang, tumutulo yung tilapia. Kaya add natin ulit siya. Nawala yung presyo. Ito. 1,139. 1,140 na siya. Butal na lang eh. May kahiyaan pa eh. Ayan. 1,140. At natin para sure ball. Diba? So, ayan na. Let's do. So, tingnan mo yung mga nasa paligid. Bibili tayo sa section nga pala ng yung pinamili natin. Dami. May tilapia. Tumutulong tilapia. At saka steak. Ayan na. So, marami tayong pinamili. May shrimp pa. Ayaw na ng nanay ko ng ground beef na umay na sa ground beef. Yan, no? Hotdog. Hindi ako bibili this time ng hotdog. Sumobra ako sa kaka-hotdog last time. Ito tayo sa section ng lahat yan. Hindi ka na pwedeng kainin lahat yan. Those are toxic para sa akin. Lalo na itong mga juice dito. Yes. Yan, ito. Papunta tayo sa section ng sa section dito. Pang dishwashing. Gagalit si Mother pag wala na naman dishwashing. Last time pa siya nag-request. Dishwashing. Saan ang dishwashing? Oh. Okay, ito yung dishwashing. Dishwashing. Siyempre, gusto niya, eto. Isayahin nanay ko eh. Kaya bibili natin si Joy.
Ba't ganun? Parang konti ng laman. Konti naman ni Joy. Yeah. Ako naman, kailangan ko foam. Foam. Ano foam? Makita ko yung foam. Ito yung foam. Charon! Foam. Yeah, 66 pesos. 66 pesos na to. Pre-price naman yata yung foam eh. 246.70. Nakamura pa pala. Ito mas smaller siya. Ano tayo kay bonus? Na bonus. Magkano yung bonus? Bonus daw eh. Crab double opal. Ito ng presyo si opal. Bonus. Ito. Ganito ah. Pwede ito na lang ako. Ito na lang. Branded pa. 66. Okay, ano pa? Kung kulang pa ba? Wala na akong naiisip. So, pipe na. Iisip pa ako meron pa. So far, palagi ko wala na. Right. Madali. Ikaw, o, diba? Easy. Fall in line. Ang inalis. Yung bill natin. The bill. Yung pala si Lagyan din natin. Bangus. Param pam pam. Oo. And then shrimp. Before. Mamaya pa-partition ko na lang yung food. Supot-supot na lang siya. Okay na. Freeze. Pasko na. Para papampam na yung tugtog ng ora. 371.4. Okay. At ngayon, nadagdagan na naman ang mga botones ng aking... Sa SM, lagi silang may botones. Right. Okay. Okay na, te? Puting ko na lang. Salamat! Let's go! Ngayon, pauwi na tayo. Babayad na tayo ng parking. Drive-thru kasi nag-defrost ako ng freezer. So, tayo niyo ba? Ako sa basement. Nag-defrost ako kanina, so wala kaming food. Dahil naubusan nga kami ng meat. So, ito na. Marami-rami na to. I think abot na to hanggang sa weekend. Kung hindi kami masyado malakas kumain. Sana. Bibili na lang ulit pag kulang. Medyo pricey yung mga pinagbibili kong karne. Nag-fish pa kami. Pwede naman beef and pork. So, ito na. Bayad na akong parking. Sa kotse na lang. Bye-bye. Yeah. At ito na. Napagod na ako. Nandito na ako sa parking. Yan. Kaya na tayo ng sasakyan. Napagod ako. Ang bigat. Ilang kilo rin yun, ha? Biruin nyo, yung bangus na lang. Ilang kilo na yun.
2 kilo na yata yung bangus natin eh. Tapos meron pang tilapia. Eh, yung tilapia almost 3 kilos yata eh. Medyo madugo rin yan ha. Yeah. Oh, init. O, diba? Uwi na tayo nito. Someday, maraming food na maging pwede sa loob na nagpa-practice ng low carb. Maraming food na maging, yun ang wish ko. Yun din naman ang wish ng maraming tao. Malay nyo, pag nagka-farm ako, tatayo ako ng ganong klaseng sistema na ang mga mag-aalaga ako ng beef and pork and poultries na low carb. Diba? Who knows? Malay natin, magkatotoo ang mga panaginip ko. Yan ang gusto ko. Tapos makakapagtinda tayo ng mga low carb goodies na hindi ko naman masabing instant pero ready to eat man lang. At least, diba? Kung ang food mo is ready to eat ba, malaking bagay na yun. Ready to eat your food. Dan natin. Who knows, diba? Only God knows. Kaya, so ito, pauwi na tayo. So guys, ano ba naman ang pag-usapan natin? O, kita niya, wala akong biniling something else. Bukas na kaya. Wala akong binili na something na inflammatory. Except dun sa foam, tsaka dun sa siyempre, di naman edible yun. So dito sa Aura, kailangan ng ganito. Tapos tataas na yung boom. Alright. So, wala tayong biniling inflammatory. Yung binili lang natin, seafoods. This time, nagkikrave kami ng anak ko ng seafood, pati si Lola. Namimiss ko yung tilapia, bangus. At saka magagawa ko ng video how to eat bangus. Baka niya mamaya. Gagawa. Try ko today gumawa ng ano bang magandang, nakalimutan ko bumili sa village na. Lalagyan ko ng luya. Gusto ko magluto ng paksiw na bangus. Pakita ko sa inyo paano kumain. Pero syempre, for sure, sabihin nyo, isda, mahina ang protein. Yes, totoo po kayo. Totoo po yun. Mas mahina ang protein quality ng protein ng fish compared sa beef, pork, chicken. Mas mahina yung quality ng protein, mas mababa. So, ang gagawin natin, mamaya, gagawa tayo ng video about how to eat bangus. Matagal ko nang gustong gawin to yung vlog ng about sa eating bangus. Kasi ang dami ko nakikita kumakain ng bangus. Hindi sila marunong. Ba't ko nasabing hindi marunong? Maraming pagtira Yung tinik, nakadikit pa doon yung karne, tapon na nila. Hindi ganoon. Turuan ko paano maging efficient, how to eat bangus. Yan. So, ano pa? So, basta mag-ready kayo pag maglo-low carb kayo. Kung gusto niyo pasarapin nga rin pala yung mga pagkain, kailangan matuto kayo magluto. In the sense na dapat alam niyo yung mga mayard, yung mga ganun, paano niyo pa gagawin malinamnam yung karne, mga ganun, na hindi lang puro tayo aasa sa marinade. Alam niyo yun. Mahirap umasa sa puro marination, guys. Kayong masanay, yes, naintindihan ko for several years, puro marinade sa mga kinakain natin. Pero try niyo yung mismong lasa ng karne. Pinag-aralan yan Ang galing nga ang galing ng katawan ng tao, na pati ang dila natin, at anong ginagawa natin everyday is kaya nating pag-aralan, kaya nating matutunan. Ganon kagaling. Nag-evolve yung tao. Ang galing ng tao. Napakagaling ng creator natin kung sino man gumawa sa atin. Diba? Kaya ako, naniniwala ako talaga na sa ngayon yung mga ganitong nangyayari sa buhay ko is talagang ayon sa kalooban ng universe, ng pong makeup pala at saka ni Allah. Naniniwala ako doon na tayo may purpose. Hindi ako naniniwala talaga sa isang bagay na walang purpose. Kahit nga yung kahit nga yung isang tao na may nangyaring hindi kagandahan sa kanya, may nangyaring hindi maganda sa kanya, palagay ko may purpose talaga yun Hindi ko naman sinasabi na talagang na yun ang kalooban na nasa itaas, pero talagang ang universe
ganun talaga ganun talaga tumatakbo eh. May 'di ba may tinatawag na predator tsaka prey. So mamimili ka na lang kung ano ano mo, kung ano yung kalalabasan mo, kung isa ka ba predator or prey or collateral damage. Yun ang masakit eh. Kaya magdasal na lang tayo sa mga naniniwala po dyan sa bawat paniniwala. Dasal na lang tayo sa ating kanya-kanyang pinaniniwalaan. Kaya importante, nagkakaisa tayo. Hindi tayo naghihila at pababa. Yun lang po ang aking masasabi. So, ayun. Ano pa ba masasabi ko about low carb? Maraming napagaling sa low carb. Marami ko narinig na taong napagaling. Ako na lang sa sarili ko eh. Tinry ko eh. Di gumagaling ako, di good. Hindi na ako super high diabetic katulad dati na nabubulag na ako, guys. Ewan ko, nabanggit ko yung mata ko nagbo-blur na. Nagbo-blur na yan. Hindi ko na mabasa magiging nakasulat sa computer. Pero yun na yun. Ang 2020 vision ko eh. Pagkatapos nung dumating ako doon sa punto na tumaas ang sugar ko, pero yun, hindi ko mabasa yung mga nakasulat. Double image. Takang-taka ako sa sarili ko. Double image. Pero yung titignan mong gano'n na double image. Ginagawa ko, pipicturean ko muna yung nakasulat, tapos isuzoom ko para lang makita ko na mas maliwanag yung message or kung ano man yung instruction doon sa computer man yan or sa mga reseta man yan, yung mga karton-karton na instructions na mga box, ganun. Pag may dumarating na Shopee, Lazada, parcel, check ko. Pero yung hindi mabasa, yan ang ginagawa ng sugar. Sisirain niya lahat ng nerves mo. Hindi lang yung nerves, pati vascular system mo. Sisirain niya, kakaskasin ng sugar yung ng glucose, didikit yung sticky kasi yung glucose sa loob ng katawan natin eh. Kaya posibleng dumikit dyan sa sa lining ng ugat ng puso mo eh. Kakaskasin niya yan, gagasgasin niya. Siyempre kapag high blood pressure ka dahil nga diabetic ka na, magre-react na yung katawan mo, magiging malakas na yung pressure, magiging high blood pressure ka na. Tapos sasabayan pa na mataas ang glucose mo. Ang blood glucose mo. O, ano mangyayari? Lilihain niya yung mo. Yung, nakalimutan ko yung pangalan eh. Natutunan ko to sa doctor's desk. Lilihain yung diyan sa loob ng natin, mga dinadaan ng dugo, meron diyang parang lining na pag yun na nagasgas dahil nga sa taas ng sugar natin, sa glucose, i-repair yun ng katawan natin sa pamamagitan ng ng mga kolesterol na kinakain natin or mga kolesterol sa ating dugo, mga lipid. I-repair ang repair mechanism ng katawan natin is cholesterol. Kung ano pang chemical sa loob ng katawan natin ang tumutulong mag-heal. Kaya nakikita nyo, pag kailangan ni angioplasty kasi may namamaga daw sa ugat, nakababaraduhan. Kasi ang totoo nun, yung ilalim na sugat na, yung lining ng artery nila. O pag nasugat, magre-repair si cholesterol. Si cholesterol ang magiging, di ba pag nasugat ka, magkaroon ka ng magkakaroon yung sugat mo ng, ang tawag doon? Blood clot, di ba? Ang tawag doon, basta blood clot yun, blood clot, tapos may makita mo kulay yung dugo mo, tumigas na. Yun, nagkakaroon din ng ganoon, pero cholesterol yung component nun. O, huwag kayo magtaka kung bakit pag high carber ka, may laki chance mo na matake ka sa puso dahil pag nag-repair yung artery na yon, tapos nag-exercise ka, nag-secrete ka nag-exert ka maraming effort, ano mangyayari? Posibleng magkulang ka sa dugo, sa daloy ng dugo, kabigla yung ugat mo, edi either puputok or alam nyo na, heart attack. Sana naman hindi ganun na laging nangyayari sa lahat. Tapos stroke, ganun din, di ba? Sabi nila, tapos meron pa yung sa utak, yung puputok yung ugat sa utak, anorexia ba tawag doon? Mamamatay ka rin daw doon. Yun ang mga nakakatakot na kalagayan. Kaya sana
alam natin, ayusin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-aaral paano tumatakbo ang katawan. Natutunan ko lang yan sa paglo-low carb. Parang lumalabas pala, no? Ako ang doktor ng sarili ko. Yes, parang ganun. Ginagamot ko yung sarili ko sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga gamot. Weird, no? Gagamutin mo yung sarili mo sa pamamaraan ng hindi kayo inom ng gamot. Paano yon? Nangyayari ba yon? Magic? Magic. Ganun. Ganun na nangyayari. Gumagaling ka pamamagitan ng hindi pag-inom ng gamot. Kasi, yung kinakain mong per se, siya na ang iyong gamot. Di ba? Hindi mo nabibigyan ng lason yung katawan mo, hindi ka nakakain ng kung ano nung mataas ang carbohydrates, di nakalusot ka, di ba? Ganun lang yan. Huwag natin gawing complicated. Hindi naman mahirap low carb. Hindi siya ganun kahirap intindihin. Ang mahirap lang kung kailan ka magsisimula. At ang mahirap dyan, pag tumikim ka ng sweetener at mahina ka pa, hindi mo pa alam paano i-counter ang cravings, doon maraming naliligaw. Ganun. Tapos kung ikaw ay tao nag-try ng low carb at ikaw ay nakikinig sa mga buyo ng iyong mga kaibigan or pamilya dahil sila kumakain ng carb, mawawala ka rin sa diet mo. Ganun. So, kailangan para tumibay ka sa paglo-low carb, kailangan mo alamin kung ano number one mo, motivation. Ano ba motivation mo? Bakit ka nag-low carb? Katulad ko, ang motivation ko yung anak ko, yung pamilya ko, ayoko maging mapabigat sa kanila. Number 2 motivation ko, nagkasugat ako malala, ayoko na maulit yun. Kasama na dun yung gout, ang sakit. Ilang years ako pinahirapan ng gout. Halos every week or every other week may gout ako. Imagine nyo yun. Hindi na ako nakapahinga sa kakainom ng gamot. Sa kakainom ng colchicine. Sa kakainom ng gamot pampababa ng uric acid. May Flebuxostat pa ako para sa uric acid din. Diba? Nakakasawa yung ganun. Aasa na lang tayo sa gamot. Tapos kakain may gamot naman. Kakain na lang ako. Ang sarap-sarap kaya. Diba? May gamot naman eh. Di inom na lang akong gamot. Diba? Yan ang iniisip natin eh. Wala akong pakialam kung kakain kayo ng low carb. Ako, high carb ako. Ganun ako. Ganun ang pananaw ko dati. Pero nung nakita ko may sugat na, tignan natin tigas mo. Tignan natin tigas mo. Pag dumating na sa punto na ganun, na may nangyari na sa'yong hindi maganda, sana hindi ka mapalala. Sana naman, wag stroke. Sana naman, ano lang, siguro okay na yung pasugat-sugat. Parang reminder lang. Takutin ka lang ng tadhana, ng katawan mo. Ganun lang sana no? Paano kung na-stroke ka? At nawala ka, hindi ka pwede mawalan ng trabaho dahil ikaw ang bread and butter. Sabi nila, bread and butter, papalitan ko na. Steak and butter yon. Hindi talaga bread and butter yon. Paano kung ikaw ang steak and butter ng pamilya mo? Paano? Wala na. Kawawa ka, boy. O, diba? Kaya kailangan alamin mo yan. Kailangan matuto tayo. Hindi pwedeng aasa lang tayo ng ano. Kaya, ito, order na ako. Hello! Order ako ng a la carte na 1-piece chicken. Ano ba po? Yun lang. Kailangan ng one-piece chicken. Yeah. Thank Thank you you. Salamat. So, ayun. Order na tayo ng chicken ni Aces, ng aking prinsesang makulit. Nabanggit ko yung anak ko. Tutuwa ako doon kasi masipag mag-aral. Kabaligtaran ko, guys. Masipag ako mag-cutting. Masipag ako mag-cutting. Paano ka ba naman, sige, kwento ko sa inyo. Paano ka ba naman mag-enjoy sa eskwelahan? Unang-una, hindi pumapasok yung mga tinuturo sa'yo. Bakit? Hindi ka mapag-focus. Dahil madali ka magutom. Ewan ko kung lahat ng ubis, kung may makakarelate na ubis sa akin. Papasok ka sa school. Pagdating mo doon,
Kahit kumain ka na, maya-maya gutom ka, makapag-focus ka sa pag-aaral mo. O kung hindi naman, kakalabitin ka na nasa likod mo dahil gusto ka i-bully. Sara-saring ka, kung ano nang pagkagagawin sa'yo. Makaka-focus ka ba nun? Pwede gagawin mo, kipag-asaran ka na lang din. Hanggang sa matapos yung araw, wala kang natutunan. Araw-araw, paulit-ulit gano'n, may matututunan ka. O, hindi magkating ka na lang, nag-enjoy ka pa. Yan ang mindset ko dati. Hindi tama. Hindi yun tama. Dapat hindi ginagawa dapat yun. Pero yun ang nangyari sa akin. Yun ang naging reality ko. It doesn't mean naging reality yun sa akin. At iba ang reality mo, ibig sabihin, mali na ako, mali ka. Depende sa sitwasyon. Kasi bawat isa sa atin, hindi naman tayo pwede lahat abogado, hindi naman tayo pwede lahat top notch. May kanya-kanya tayong lugar sa mundo. Sa palagay ko, bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong purpose nga. Yung nga yung nababanggit ko. Ngayon ako, ano bang purpose ko? Ito siguro, magdadaldal. Sabi kasi ng wife ko, madaldal daw ako. O di nag-isip ako pakinabangan yung kadaldalan ko, di ito. Paya ako na lang yung sarili ko social media. Ay, wala naman ako kasama eh. O, sa bahay, dati sa office, daldal ako ng daldal magapon, kahit natutulilin na yung mga office mate ko. Basta sa akin, nakapagdaldal na ako, okay na ako. Mabibiro-biro ko yung mga katabi ko, masaya naman kami. Ganun lang naman ang buhay ko dati. Tapos tatrabaho ka lang maghapon, pagdating ng hapon, uuwi ka. Diba? Ganun lang naman eh. Tapos minsan, na-overtime ka dahil sabihin ng boss mo, may bigla kang trabaho. O, hindi ako nagrereklamo ha. Ganun talaga. Kung gusto nyo kumain na masarap, kung gusto nyo matulog sa kamang malambot, kung gusto nyo ng iba sa atin, naka-aircon, naka-electric fan, magtrabaho kayo. Yun yun. Huwag po tayong aasa lang sa ibang tao. Yun po yung masakit na reality. Reality po yun. Yung ibang OFW, ginagawa nila yung mga trabaho sa ibang bansa na hindi naman ginagawa ng mga tao dun. Kaya sila kinukuha. Marami sa ating mga kababayan nagpapakaalipin sa mga nasa ibang bansa, mga amuhan, nangangamuhan sila. Tapos yung mga pamilya dito, sige na lang, ay nako. Wala, yun ang reality eh. Okay lang sana kung magulang. O, di ba? Magulang walang problema dahil magulang eh. Pero kung mga kamag-anak na na may kapasidad naman magtrabaho, di naman baldado, di ba? Ewan ko baka may magbabash sa akin. Opinion ko po yun. E di gawa rin kayo ng Facebook, Facebook account nyo, tsaka ng YouTube. E di gawa rin kayo ng opinion nyo. Welcome naman po yun. Pero nga akin lang, dapat lahat tayo dito at abled ka. Kahit nga disabled, yung ibang disabled, nagtatrabaho eh. O, nakagawa sila ng paraan para kumita. Eh, ikaw, kumakain ka. Gusto mo, libre. Hindi pwede yun. Sabi ko nga last vlog ko, kung ayaw mo yung trabaho, kunyari, wala kang income, hindi ka kunyari, graduate ka kunyari ng, attorney, o engineering na lang siguro. Masyado mataas yung attorney. Baka O kunyari lang, engineering graduate ka. O kung ano yung natapos mo, artist ka man, walang tumatanggap sa yung trabaho, anong gagawin natin? Eh, wala kang experience eh. Yun ang malupit dito sa bansa natin. Pag wala kang experience, hindi ka makakuha yung trabaho ang gusto mo. Anong gagawin mo? Hindi kumuha mo ng experience. Hanap ka ng trabaho, hindi mo trabaho. Hanggang sabay end up kayo katulad ko. Yung pinag-aralan ko, hindi ko nagamit. Nagtrabaho ko, iba. So yung trabaho kong pinasok noon, hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakaiba. Kasi nakontento na ako sa trabaho ko, masaya naman ako, hindi ako nai-stress. Yun ang number one sign, ako nai-stress. Bawal ako ma-stress kasi magkakasakit ako. Yun ang paniniwala ko dyan eh. Hayaanin ko yung malaking pera kung nai-stress naman ako. Diba? Sabagay, iba-iba naman tayong pananaw. Yung iba naman, gusto naman nila kumita ng pera malaki, di baling stress, di baling puyat. Eh, maaga naman sila magre-retire. Okay lang naman din yun kasi yun ang option nila, kumbaga. Kumbaga, kinostomize nila yung buhay nilang ganon. Doon sila masaya. Good sa akin yun. Approve po ako dyan. Thumbs up. Dalawa pa yan, ha? Depende tayo eh. Kanya-kanya tayo ng trip sa buhay. Hindi tayo pare-parehas. Kaya nga, kahit ngayon naglo-low carb, hindi pare-parehas na kinakain. May naglo-low carb na kumakain ng pasundot-sundot na honey. Sa ibang bansa, di ba? May mga nagka-carnivore. Susundot sila ng
honey! Tapos madadali sila ng mga nasa group ng carnivore kasi nga naman, bawal nga naman yung mga ganun pagkain sa, kung talagang religiously sinusunod mo yung diet na yun. Wala tayong magawa, ganun eh. Ang tao maraming flaws. Ang tao maraming pangangailangan. Kanya-kanya tayo ng pangangailangan. Kanya-kanya tayong happiness. Hindi lahat ng tao masaya sa chicken. Hindi lahat ng tao pwede sa pork. Dahil sa religion. Ganun yan eh. Dapat matuto tayong intindihin ng bawat isa. Isa nakikita ko dapat ganun eh. Hindi, kasi sa social media nakikita ko puro, hindi, wag ganyan, mali ganyan. Walang mali. As long as hindi mo tinatapakan yung pagkatao ng tao, hindi mali yun. Hindi ka nagnanakaw, pinagpagura ng iba, nakukunin mo. May ibang usapan yun. Pero kung ano lang, opinion lang, kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayong taste, kanya-kanya tayong trip sa buhay. Yun lang yan. Tulad niyan, ako, naglo-low carb. Anak ko, hindi ko 100% naka-low carb siya, pero paminsan-minsan pinapakain ko ng ultra-processed food. Mga pambatang pagkain. Wala eh, ng reality eh. Hello! Ay, ito po. Baka may 200 lang sila. Wala akong barya. Naghihirap na ako, te. Wala na akong barya. Kaya yan. Kaya kailangan ayusin natin talaga dapat eh. Hindi tayo dapat masyadong offensive masyado sa ibang tao na i-criticize natin sila. Kanya-kanyang opinion, okay? Thank you. Salamat eh. Opinionated. Okay lang, wala nang problema doon. Criticism, okay lang din. Depende. May mga tao ngayon nila na criticism eh. Okay. May mga taong ayaw nilang criticism. May mga taong gusto nila ng criticism. Ako, sanay ako sa criticism. Lahat kasi ng isim yata, mangkot. In-order natin. Kano ba ito? 200. Galing sakto. 200. 200. Nakita ba? May na ito sa Zoom eh. Amoy yung chicken. Sarap ng amoy. Ano kayo nilalagay nila dito sa Jollibee na ba't ang sarap-sarap ng amoy? Pero wala na akong craving dati. Nung 1 year ako ng low carb, kumakain pa ako nito eh. Nakakatatlong chicken. Hindi. Alam nyo ba yung 8-piece na chicken? Bakit? Kakain lang ang anak ko ng isa, tapos yung lola isa. Tapos ako na ang babanat doon sa 6. Kaya ko mubos noon, 6 na. Ay, salamat eh. Thank you. Yan na. May baon na si Makulit. Nakakaubos ako isang bucket nung bago ako naglo-low carb kasi gutom eh. Nung feeling, yun kasi unang alam ko eh. Hindi naman kasi ako nag-proper low carb eh. Buti nga, sumali ko sa group ng mga nagka-carnivore eh. Doon ako mas na-expose. Nakita ko na dapat ang mga pagkain na dapat kong kainin. Kasi nga, kaya napupunta ako sa grupo ng mga carnivore kasi gusto ko matuto bakit sila nagka-carnivore, ano ba yung benefit ng pagka-carnivore diet nila. So sa akin, unti-unti, tinatry ko. Sa awa naman ni Lord, hindi ako carnivore na 100% kasi nakakasundot-sundot ako ng mga rekadong hindi pang carnivore. Yan nga. Kasi nga, pag sinabi mo carnivore, talagang try mo maging clean. Kaya ang tawag sa diet ko, ketovore. Kasi may kumakain pa ako mga almond, yung almond na bread, mga ganun, coconut bread. Hindi naman carnivore yun. Pag sinabi carnivore, animal products lang. So yun ang kaya hindi ko masabing carnivore ako. Pero pwede ko sabihin na ang diet ko is animal-based. Puro animal lang kinakain ko. Total, sabi ng nanay ko pag galit sa akin. Kapampangan nga pala kami. Minsan nyo sa the way I talk, the way I speak, minsan parang Kapampangan yun eh. So Kapampangan nga po pala kami. Diyan kami sa Florida. Shout out dyan sa mga taga Florida. Florida Blanca, Pampanga. Shout out sa mga tropa dyan. Sana may manood. At may matutunan kayong something from me. Man lang. So, ayun nga. So, ako'y pauwi na. At ang aking daughter susunduin na tihatid sa school dahil nga meron siyang klase. I know. Meron siyang tawag doon? Sa religion. Catecism. Yan. Catholic nga kami pala. So, first communion siya next week. So,
Kailangan pa niya mag-attend. May attendance na kailangan i-fulfill bago ka makapag first communion. So yun nga guys. Enjoy natin yung buhay. Maghanap buhay tayo, huwag tayong umasa sa ibang tao. Kung tayo pwede pagkakaperahan, pagkakakitaan. Depende kung anong kapasidad mo. Hanapin nyo kung ano saan kayo masaya. Hanapin nyo kung ano yung mas gusto nyo ginagawa, and then isipan nyo ng paraan para kumita doon sa gusto nyong gawin. Katulad ko, mahilig ako dumaldal, madaldal ako, wala akong mapagkwentuhan, wala akong makakausap kasi nga, di ba, nag-pandemic. Sa bahay lang ako nagtatrabaho. O edi ito alternative ko. Sa inyo ako magdadaldal. Kaya ako nagrarant ako sa inyo, nagbabrag ako. Ito, brag. Dumadaldal ako, pagpasensyahan nyo na mga kapatid. Kaya, sa inyo ako nagdadaldal kasi wala namang kadaldalan dito sa bahay, napapanish yung laway ko. So, hanggang sa muli guys, nakapamili na ako. So, magpe-prepare ako ng something to eat na bangus. Tignan natin kung pinirito paksiw, hindi ko pa alam. Hindi pa, nahihiya ako magluto-luto online sa Facebook, saka sa YouTube, nahihiya ako magluto. Kasi bahay ko magulo. Nakakahiya sa inyo. Baka instead of ganahan kayo manood, mabuisit lang kayo. Lalo na, just shoutout just sa aking wife. Ayaw na nakikita yung bahay namin. Kaya hanggat maaari, hindi ko pinakikita bahay namin kasi ang gulo-gulo. So, yun nga. Sige nga, hanggang sa susunod mga ka-Obese friend. I'm your love guinea pig, so big, ang inyong best friend, Obese friend. Bye-bye! Ang inyong love guinea pig so big, ang inyong best friend, Obese friend. Let's go!